Mama, I miss you. Sabay yakap at halik sa kanya ng anak, pagkapasok pa lamang niya sa pintuan ng bahay nila. I miss you baby ko. Kamusta ang pamamasyal niyo ni Mimi? Tanong niya dito na nagpakandong na agad sa kanya pagkaupo ng sofa nila. Mama, ang saya ko po, binilhan din po ako ni Mimi ng bagong toys, pagmamalaki pa nito, natuwang-tuwa habang nagkukwento sa kanya. This is what she wants, yung masaya ang anak niya kahit silang tatlo lang ng kapatid niya. Oh, andyan ka na pala, nagulat pang sabi nito. Kararating ko lang dito, agad ang sumalubong sakin, sabay turo sa anak. Hay naku Yolo, kararating lang ng mama mo, nagpakandong ka na agad, kamusta naman ang trabaho mo? Sinigaw-sigawan ka pa rin ba ng alaga mong dambuhala? Nakangiting sabi pa. Always naman yun nakasigaw, di na yata marunong magsalita ng mahina yun, baliwalang sagot niya. Pero ate, in fairness ang gwapo niya diba, pati nga yung mga kapatid nakita mo na ba lahat ng anak ng Senyora? Yuzisa na nito sa kanya na tila kinikilig pa. Hoy Brielle, tigilan mo ko ha, bawal ka pang magkaroon ng boyfriend, di ka pa nakatapos ng pag-aaral mo. Para tinatanong lang boyfriend agad, di ba pwede crush muna, nakanguso niyang reklamo dito. Bawal, naku, pag nalaman ko lang yang singit mo mga ngitim yan sakin, subukan mo lang, banta na niya. Mimi, bawal boyfriend, si mama muna di ba po, singit na nito sa kanila. Natawa na lang silang magkapatid sa tinuran ng anak, yes baby, si mama muna. Nasinakiyan ang sinabi ng anak. Naku, mag-ina nga kayo, ako naman ang pinagkaisahan yung dalawa. At saka nga pala ate, bukas may pasok na ako, sino magbabantay dyan kay Botsoy? Nang maalala niya, dadalhin ko na lang siya bukas, pinagpaalam ko naman sa Senyora, kung pwede pumayag naman, kaya wag ka nang mag-alala, sabay tayo na para tumungo na sa kusina, habang karga ang anak, nakasunod naman ang kapatid na kinikiliti ito, tawa naman ito ng tawa. Botsoy, ang bigat muna, baba ka na kay mama, di ba big boy ka na? Natawa ng tawa din. Baba mama, ayaw ko na po magpakarga, nakalimutan ko po big boy na pala ako. Pilit ko makawala sa kanya para makababa. Very good Botsoy, sabay thumbs up nito nang makitang nakababa na ang anak. Let's go, and we will eat our very delicious dinner for tonight. Ani pa ng kapatid. Brel, di ka hiningal, sayang sana tinago mo na lang muna yon, baka mamaya makasalubong ka ng kanu dyan sa kanto. Wala ka nang masabi kasi nilabas muna, natatawang biro niya sa kapatid na ikinanguso lamang nito. Ate naman marami akong baon, yan sila ang dudugo ang ilong sakin, pagmamalaki pa nito. Talaga lang ha, halina kayo at kakain na tayo, di ba baby ko, sabay kindat sa anak. Ay ma'am, sabay takbo nito papasok ng kusina. Maliit lamang ang bahay nila. May 2 kwarto na para sa kanilang magkapatid. Ito na lamang ang natirang alaala sa kanila ng mga magulang, ayaw na niyang alalahanin pa ang nakaraan. She must focus for the future para sa kanilang tatlo. Hindi na niya namalayan tapos na pala ang anak niyang kumain, kaya binilisan na rin niyang kumain, para makaakyat at malinisan ito bago matulog. Brel, ikaw na muna magligpit dito ha, utos niya sa kapatid na ikinatango na lang nito. Umakyat na rin sila ng anak niya, para linisin at patulugin na. Maaga pa sila bukas at isasama niya sa trabaho, sana lang hindi ito maglumikot, marami pa naman babasaging bagay na nakakalula sa tingin niya ang presyo. May tiwala naman siya sa anak, sana lang makinig ito bukas sa kanya, para hindi siya mangamba na may mababasag itong bagay. Paalalahanan na lamang niya ito. Baby, bukas isasama kita sa work ni mama, pero wag kang malikot doon ha, kasi pag nakabasag ka doon wala tayo pambayad. Tapos si mama makukulong, hindi mo na makakasama si Mimi na lang, kaya magpakabait ka dun bukas ha, pagpapaintindi niya dito. Opo mama, wag po ako malikot bukas, para hindi po kayo makulong, kawawa naman po ako pag wala ng mama, tila naluluha pa nitong sabi na yamakap agad sa kanya. Sige na anak, sleep na para maaga tayo bukas, pray ka muna. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Papa Jesus, thank you sa food namin na binili ni Mimi, at thank you sa mama at Mimi ko sa pag-aalaga nila sa akin, at sana po wag na masungit yung boss ni mama, para happy na siya. Love na love ko po sila ni Mimi, Amen. At Papa Jesus, bigyan nyo na po ng boyfriend si mama bukas po ha.
Good night mama. Bakit gusto mo na ba mag-boyfriend si mama? Opo mama, para happy ka na. Hanap ka na po ng boyfriend mama ha. Ay sir, naikinatawa din ito. Sleep ka na, good night anak, love ka rin namin. Sabay halik niya sa noo nito, pumikit na rin ito para matulog na. YOLO is really their lucky charm, nagpapasaya sa kanila everything without a dull moments. Pag ito na ang kaharap niya. She really loved this young boy, napakawalang puso naman ang ina nito, naiwan lang sa basurahan ang anak na parang tuta. Napakawalang puso, paano kung hindi sila napadaang magkapatid doon? May makakapulot kaya dito. If she thinks that, sumama agad ang loob niya. But maybe God is so really good to them. Kasi sa kanila ibinigay ang precious angel na ito na nagpapasaya sa kanilang magkapatid. Kutsain man siya ng mga taong walang alam, wala siyang pakialam, basta masaya ang anak niya, at wag lang masaktan ito. Hi, tomorrow is another day, sana wag na magsungit ang ermitanyong alien na yun, na kung bakit pag tinitigan niya ito, ang bilis kaagad ng tibok ng puso niya, na ngayon lamang niya naramdaman. Pero ang gwapo naman kasi, kahit di pa mag-ahit at mahaba ang buhok nito, bagay naman dito, kaso lang ang sungit naman lagi pang nakasigaw. Pinaglihi ata ni Seniora yon sa napakaasim na sampalok, kaya ganun na ang kasungitan nun. Grabe lang ang dami nitong pandesal, bukas nga magdadala ako ng kape, tawa pa niya. At yung Superman niya, wow ang laki talaga nun ha, ilang inches kaya yun. Lugaw na malagkit, bakit ba yun ang iniisip ko, bahala nga siya sa buhay niya, ang suplado pa naman. Bakit kaya siya na aksidente, doktor naman siya, bakit ayaw niyang magpagamot, kawawa naman ang mga magulang nito. Nagmamadali silang mag-ina na pumasok ng mansyon, 15 minutos na lamang at alas 7 na, kaya binilisan nilang dalawa ang paglalakad, kung bakit kasi ang bagal ng tricycle pa na iyon ang nasakyan nila, na kung tutuusin kalahating oras lang ang biyahe mula sa bayan. Humihingal na mayordoma ang naabutan nilang papasalubong sa kanila. Naku Lucia, bilisan muna at kanina pagising si Senyorito Randall, kagabi pa mainit ang ulo nun, pagsusumbong nito sa kanya. Pasensya na po na'y natagalan kami sa biyahe, mabagal lang po kasi ang nasakyan namin. Ito po pala ang anak ko, sabay pakilala niya dito. Yolo po ang pangalan niya. Ay kagwapong bata naman ito. Ani naman ng matanda dito. Anak, siya si Nanay Linda, dyan muna kita sa kanya iiwan, kaya wag kang malikot ha, aakyat ako sa taas. Ang bilin ko sayo, paalala niya ulit dito. Opo mama, hindi po. Sige na Lucia, puntahan mo na yun sa kwarto niya, walang makakapasok doon at natatakot, kahit si Senyorito Rexel di yun mapigilan, pagtataboy na nito sa kanya, ako nang bahala dito sa anak mo, sabay hila nito papasok ng kusina. Tinungo na niya ang pasilyo papunta sa kwarto ng binata, ano naman kaya ang ginawa nito, at natatakot ang mga katulong dito. Kumatok siya agad, pero wala naman sumagot, kaya ipinihit na lamang niya ito para mabuksan, ganun na lamang ang gulat niya nang makita itong nakasalampak sa sahig, at dumudugo ang mga kamao. Senyorito, ano pong nangyari sa inyo? Bakit dumudugo yang mga kamao mo? Kinakabahang tanong niya dito. Get out you noisy woman. Sigaw naman ulit nito. Naku po senyorito, wag nga kayo ganyan, ayan po o ang dami ng dugo, teka gamutin natin. Pumasok siya sa banyo nito, para kunin ang medicine kit na naroon at binalikan ito. Kaagad niyang nilinis ang sugat nito, buti na lang at hindi ito umiimik na himala yata. Oh Lord, sana everyday ganito dasal niya na napapangiti siya sa sarili. Nilagyan niya ng benda, sinuntok nito ang salamin at basag ito sa banyo ng pasukan niya, kaya medyo may kalakihan din ang sugat nito. Ayan, okay na senyorito, tapos na, pwede na po kayo ulit mag-Manny Pacquiao. Napatutap naman siya sa bibig niya, baka mamaya mairita naman ito at sigawan siya. Nakita niyang tabungi ang pagkaahit sa biguti nito, napapangiti siya sa naisip, siguro sinubukan niya itong ahitan kaya lang hindi pumantay. Wala na din itong imek, mukhang ang lalim ng iniisip. Tulala sa isang tabi at di mapakali, kanta pa niya. Nang biglang lumingon ito sa kanya. Once in your life did you ever keep quiet? Ha? Nigtataka niyang tanong. Bakit senyorito? Can you keep quiet and shut that irritating mouth of yours? Singhal na nito.
Ayan na bumuga na ulit si ermitanyong dragon.na babulong-bulong niya at lumalayo siya dito ng kunti, baka madagdagan ang bukol niya. Pero di siya papatalo dito, di naman siya mahabol nito, tatakbo na lang siya pag hinagisan na siya ng kanya nito. Senyorito ang sabi ng lolo ko wag ka daw masungit, kasi lalo kang papangit niyan. Dapat smile even your heart is breaking. Ay mali yata na sabi niya, kasi lalong dumilim ang mukha nito, at handa nang makipagrambulan, kaya ready na siya. Shut up! Di ka ba talaga titigil I can sew that mouth of yours, pag hindi ka tumahimik. Sigaw na nito na igting ang mga bagang. Ay di naman ako payag dyan senyorito. Pag tinahi mo ito paano na ako kakain? Hindi na ako makakapagsalita, I can't imagine my kissable lips na tinahi. Oh my gosh, able gosh, napatili pa siya. Samantalang ito iritang-irita na sa kanya, masyado nang madilim ang pagmumukha ng kaharap kunti na lang bubuga na. Okay fine, I sealed now my kissable lips, close and open. Bumisnis pa niya, ay wow, nabawasan ang English ko. Paano na ito? Kasi naman senyorito magtagalog kasi kayo, para di nababawasan ang inipon ko. Paano na lang kung makasalubong ako ng kanudyan, di wala na akong masabi. Hi hey Joe na lang ang naiwan, ang sasabihin ko tapos kikindatan ko lang. Na sinabayan na niya ng mumunting tawa. Napapatingin lang ito sa direksyon niya, habang nagsasalita siya, pero ready siya lagi baka may lumipad naman di niya mapaghandaan. Pero wala naman siyang nakita na flying object na hawak, yung baston lang nito. Clean my bathroom now I need to take a shower. Now woman, o baka gusto mo pang sigawan kita ulit. No senyorito. I don't like that. Ay wow English again, oh my gosh. Gosh. Nabawasan ulit, my nose is bleeding. Tili niya pa habang papunta ng banyo nito para maglinis. Are you okay? Why are you screaming? No again senyorito, sagot niya dito. Sinilip niya pa ito ulit, ngayon lang niya napansin na nakasando lang pala ito. At hapit na hapit ang mga pandesal nito na malagkit, pahinging kape kinikilig pa niyang tili sa loob ng banyo nito. Pagkatapos niyang maglinis dito lumabas na siya kaagad. Senyorito tapos na po, pwede na kayong maligo, imporma niya dito. Lalabas na po muna ako, pag may kailangan ka just ring your bell. Naikinatango lang nito. Wow ang dami na talaga nabawas sa English ko, makapag-recharge nga ulit mamaya sa mga lasing na tambay sa kanto. Tiyak marami naman akong matutunan doon, hagik-hak pa niya habang sinasabi ito. Wala namang imak ang kausap niya, napagod na siguro kasi sigaw sa kanya. Babay senyorito, wag ka na mag-ahit tabungi po kasi, papatawag na lang ako ng mag-ahit niyan, pahabol pa niya dito. Don't do that, I can do it myself. Do it myself daw nasugat ka nga kanina, ako na lang mag-ahit senyorito gusto mo. Tinalikuran lamang siya nito, at hindi pinansin ng tuloy-tuloy lang ito sa banyo, kabisadong kabisado na talaga nito ang pasikot-sikot sa kwarto nito, na hindi nabubunggo. Kaya kaagad na rin siyang lumabas ng masiguradong maayos na ito sa loob. Pupuntahan niya muna ang anak niya, baka naglilikot na ito, at makabasag ng mamahaling gamit. Naku baka kulang pa ang sahod niya pag nangyari iyon. Sana naman naging mabait ito sa baba, pero alam niyang hindi ito magpapasaway pag sinabihan niya ito, kaagad niyang tinungo ang kusina, napahinga siya nang makitang nakaupo lang ito at kumakain. Hi mama, bati nito pagkakita sa kanya. Anak naglikot ka ba dito? Huwag kang magulo ha baka mamaya kasi makabasag ka dito, pag-alitan tayo ni Seniora. Bili niya dito. Dito ka lang wag magpasaway kay Nanay Linda. Opo mama, binigyan po ako ng magandang lola ng cake. Ang sarap po mama. Sinong magandang lola? Yung pong maganda na lola mama. Okay sige magandang lola na kung maganda. Pagsang-ayon niya dito. Sige na bilasan muna yan kainin, at babalik ako sa taas. Baka tapos na maligo ang ermitanyo. Ang bilin ko ha. Ay ma'am, sabay saludo nito ng maliliit na kamay. Good boy, sabay halik niya sa ulo nito. He's useless kahit pag-ahit hindi niya mapante, kaya sinuntok niya ang salamin sa banyo. At kahit sa paggamot ng sarili niyang sugat hindi magawa. Bakit nga ba mag-ahit pa siya for what? Andito lang naman sa loob ng kwartong ito ang buhay niya, so what's for para mag-ahit pa siya?
His life is already dot and this woman that annoys him every time with her mouth, masyadong maingay naririndi ang tenga niya pag nagsalita na ito. Pati lolo niyang ewan kung saan lupalop na ng mundo ikukwento pa niya, at ano daw siya ermitanyo and his friend ang pogi daw, is she blind? Akala ko ako lang ang bulag, di ba niya nakikita na mas lamang ang kagwapuhan ko doon? Bakit kasi wala pang makitang donor ng mga mata ko, what's the use of being a billionaire kung wala pang mabili na mata? Bilhin na lahat ng mata para ipalit sa kanya. Sanay na siya sa loob ng kwartong ito, ilang buwan na ba niyang kinakabisado ito, pero minsan sumasablay pa rin siya at nabubunggo. His senses became strong also, alam na niya kung may tao sa loob ng kwarto niya, he went to the sofa where he really liked to sit. Naramdaman naman niyang nakabukas ang kurtina nito, lagi nitong binubuksan ang kurtina pag pumapasok sa kwarto niya, that no one dares to open before, takot sila lahat sa akin. But this woman wala man lang takot kahit sigaw-sigawan ko. It's like just normal to her kahit sigawan mo ito. And to think that she is so much crazy. Iniipon daw niya ang English words niya para sa makasalubong na kano. Napalakas ang tawa niya nung maisip niya ang sinabi nito. Hindi niya mapigilan ang tumawa, hawak pa niya ang tiyan niya, habang tumatawa, natigil lang siya bigla nung may magsalita sa likuran niya. Son, it's good to hear you're laughing now. Sabi ng mama niya na tila nagulat din sa lakas ng tawa niya. No mom, this silly woman annoys me a lot, and I can't stop myself laughing at her, napahalakhak pa siya ulit. Si Lucia ang dahilan ng pagtawa mo. It's good to know at least di ka nagalit sa kanya. No mom, I want her out, ayoko sa kanya. Napakaingay niya. You know that I hate noisy people, reklamo pa niya sa ina. I will think about it, just gave her a month, then if you still don't like her I'll talk to her, okay son. Yeah mom, whatever, kahit ano naman sabihin ko di nyo pinapakinggan, so I hope this time makinig naman kayo sakin, throw her out. Okay son, a month only. Yeah, a month, ulit na lang niya. And he still have 28 days more to go with this silly crazy woman. Wag lang sana pati siya mahawan ng kabaliwan nito, bulag na nga siya baliw pa, what a pathetic life he has. A blind doctor na baliw, napailing na lang siya, nahawaan na nga yata siya nito. How will he survive kung araw-araw baliw ang kasama niya? What the? A crazy woman and the blind doctor. Silly thoughts I have. All I have to think now is how can I get AI donor? Until now wala pa ring binabanggit ang mga magulang, kung nakahanap na ng eye donor na kamatch sa cornea ko. I want to go out in this room, but to think na kawan lang ako ng mga taong makakita sa akin, I'd better stay here in this room. I'm just thankful I still have a friends who never forget to visit in my worst condition until now. Oy senyorito, bakit bukas ang pintuan mo? Tanong nito agad nang biglang sumulpot at nagsalita. Never kasi naiwan na bukas ang pintuan niya, lagi itong sarado dapat. Yeah, her she is, she will gonna start to battle her mouth again, without a single break. Senyorito, hindi ka naman bingi, bakit di ka sumasagot? Stop and be quiet. It's not my thing kung bukas yang pintuan. Bakit nakita ko ba kung sino nagbukas? Iritang sagot niya dito. Malay ko ba baka lumabas kayo, at tumakbo sa labas, tapos nakalimutan yung isara ang pintuan, buti di kayo nontog senyorito. Mara, Kara, Sara, please shut up just a moment, I'm thinking. Wow, binanggit mo na lahat, pero wala doon ang pangalan ko. Hindi ako si Mara, at lalong hindi si Clara. Palabas kaya sa TV yun dati, paborito ko nga yan panoorin. Nakapanood ka rin ba nun senyorito? Tapos si Princess Sarah, nako inapi kaya yun ni Miss Minchin, kilala mo yun senyorito. Pero ngayon ang matagal ng palabas di pa rin natatapos si Cardo, nako ang pogi nun, gustong gusto ko yun. Ang galing niyang bumaril, masarap din kaya humulik yun, pero tiyak hindi kasi lamandi yung alianang yun. Tapos stop na. Pwede ka nang lumabas sa kwarto ko, kung ayaw mong ako ang magpapaputok sa'yo. At hindi yang si Cardo na sinasabi mo. Putol na niya mga sinasabi nito. Hay nako, ang oo mo palibhasa, di ka nanonood ng TV kaya wala kang alam. Sorry senyorito, bulag ka nga pala. Bigla niya natutap ang bibig nang maalala ang sinabi,
Tiyak baka mamaya lang batuhin naman siya nito, pero ano daw babarilan siya? Totoo senyorito, may baril ka ba talaga? Yes, at pag di ka pa tumigil sa kadadaldal mo, yung bunganga mo nang paputukan ko para tumigil ka na sa kaingay, naintindihan mo ba ako? Ano nga pangalan mo? Lucia senyorito, Lucia capital Lucia yan ang pangalan ko, tandaan mo ha. Magkatunog pa sa pangalan ng ex niyang iniwan at pinagpalit sa iba. Okay Lucia, lumabas ka na ng kwarto ko, baka hindi na ako makapagtimpi at masaktan na kita. Without tingin senyorito ng armas mo, ano yan, pumuputok din ba? Paputok na ito sa sobrang galit sa kaingayan mo. Patingin muna, hindi ako naniniwala sa'yo, baka ibang baril naman yang sinasabi mo senyorito hala ka siguro yang Superman mo ang paputokin mo no. Ang bastos mo senyorito. Get out now, sabay kuha nito ng bagay na nahagip ng kamay niya, at ang baston niya iyon, iaamba na niya itong hampasin nang marinig ang pagkaripas ng takbo ng dalaga, lumagabog pa ang pintuan niya. Napapailing na lang siya sa ginawa nito, takot din palang matamaan ito ng baston niya, sino nga naman ang hindi matakot.